Hello! Hello, hello, hello! Magandang araw at magandang buhay at panibagong vlog na naman si Bonsai Stanlon po. So samahan nyo ako guys. Magmarkot tayo dito. Okay? Malapit na ang tag-ulan. Dapat makamarkot tayo dito para madaling mabuhay. Mag 100% tayo. Okay? Ito pala ay isang Picos, Texas. Ayan o. Okay, maganda ito na gawing bonsai. Ito ay isang imported na materials. Picos, Texas. Isang lahi ng balite. Okay? So let's start. So ganitong style ang aking pagmamarkot. Yung iba tinatanggal lahat. Ako kasi parang tinatanggal ko lang o hinihiwa sa parting baba and then pataas. Yan, katulad yan. And then pagkatapos natin malagyan ng ganyan, lalagyan natin ng alambre doon sa pinaka dulo. Nakikita nyo? Ito. Nakikita nyo? Ito na yung mag-uugat. Ito yung mag-uugat sa kanya. Okay, itong mga to. Okay. So pagkatapos na nating na ganito, okay, nalagyan ng ganito, lagyan natin ng clay. Ito ay clay, okay, para yung maibuka pa rin, and then kumapit. Yon. And then transparent na plastic para makita natin kung may ugat na. So kapag transparent na plastic ang ating ilagay at ito ay mamomonitor natin, makikita natin dito kung puno na ng ugat or pwede nang i-harvest. Yun ang purpose nun kung bakit transparent ang ating inilalagay na plastic. At ating itong itatali. So wire lang yung pinangtali natin dyan. Dapat walang singaw. So dapat kulob na kulob yan, yung walang singaw, para mag-moist lang doon sa loob ng plastic yung inilagay nating clay na may kasamang buhangin. Yan, isarodohan lang natin. Make sure na walang singaw. So same process pa rin yung ginawa natin kanina sa una, dahil dalawa yung sanga na ating imamarkot. So naglagay ulit tayo ng wire dito at binalatan ulit, and then lalagyan ulit ng clay. Okay? So yung mga nakikita nyong nakausli dyan na balat, yun yung mag-uugat. So kailangan nating balutan ulit. Same process katulad ng ginawa nung una. Dapat walang singaw. Agoy, agoy, agoy. Walang singaw. Bakit tayo nagmarkot dito? Hindi pwede naman dito, okay? Dahil kinuha na kagad natin yung may sanga. Okay, ito na yung gagamitin nating first branch. Okay, may sanga na kaagad. Okay, unlike dito, diretso lang. Okay, dapat matanggal ito. Pero since nakita natin hindi pa maayos ang kanyang ugat, katulad nito, oh. So nag-cross siya, pumunta siya doon, pero kailangan nating putulin ito. Putulin natin. So dahan-dahanin natin dito na iayos ang kanyang mga ugat. Ito ay malaking ugat ito, itong tinatanggal natin. Okay? So kailangan natin tanggalin para maging maayos kapag ito ay i-uproot natin. Isa din ito na tinanggal natin na malaking ugat din. So naputol na natin guys, oh. Putol. And then tatakpan natin ngayon. Siyempre takpan natin ng buhangin para mag-ugat. Yan. So kailangan nating matakpan yung sugat na iniwan natin para makamove on. Agoy.
At the same time, i-wire na din natin to, ha. So itong sanga na winawire natin, ito ay napaka-importante. Okay? Dahil ito yung gagawin nating back branch. Yan. So kapag na-wire, kunting liko-liko, kunting himas para hindi mabalian. Himas pa more. Nakikita nyo dito itong part na ito. Okay, so itong part na ito is butas. Okay, kanina, so inilagay natin yung ano na ito, itong sanga na ito para matakpan. Okay, so nasisilip na ito. So ibig sabihin mayroon na tayong sanga na nasa malayo or na nasa likod. Mayroon na tayong backdrop. Okay, kaya natin nilagay ito. Okay, ito pa, kailangan na nating i-wire pati ito. Okay, so lahat ng mga importanteng sanga i-wire na natin at mabigyan nito ng sayaw or yung liko. Okay, yung laro ng sanga. So ito yung magiging first branch natin. Okay, ito yung magiging first branch. Okay, mawawala ito. So magkakaroon lang siya ng isang sanga dito pag pinutol natin. Okay, and then back branch, ito yon. Ito yung nagsarado dito sa part na ito. Okay, and then matatanggal ito. Tatanggalin natin ito kapag pwede nang i-harvest ito. Okay, at saka ito back branch din ito. Yan, nakikita nyo, back branch din ito. And then counter branch. Okay, and then apex. Okay, mapuputol lang dito. Okay, nasundan nyo. So ang kailangan natin dito, palakihin muna natin. Okay, palakihin kasi masyado pang bata. Okay, so nagalaw natin kanina yung kanyang ugat. So ibig sabihin nasaktan, mayroon tayong dalawang ugat na pinutol. Okay, ang gagawin ulit natin is kalbuhin, patayin yung kanyang pinapakain. So ano yung kanyang pinapakain? Ito yon. Okay, para hindi ma-stress ang ating halaman dahil malaki. Dalawang main root ang ating pinutol. Okay, so ibig sabihin nasaktan ang ating halaman. So para maiwasan yung pagka-stress, hindi manigurado tayo, hindi mamatay ang ating halaman, kalbuhin ulit natin ang ating bonsai. Okay, so kalbo time na naman. Shout out sa mga mahilig sa mga kalbo dyan. Ayan, finger muna. Pagkatapos nating himasin ng sanga, ito naman ay ating finger ng mga dahon para ito ay matanggal. So yan guys, natapos na natin kalbuhin. Okay, binaba pa natin kanina kasi hindi na natin maabot doon sa parting taas. Okay, para na siyang Christmas tree. Okay, wala nang dahon. So kinalbo natin. Ang purpose nun, yung pinutol natin na ugat na dalawa na malalaki. Okay, para hindi ma-stress ang ating halamang bonsai, hindi mamatay. Okay, so update natin ito kapag ito ay tinubuan na ulit, at the same time kung ito ay may mga ugat na. Okay, yung dalawa nating iminarkot. Okay, so maraming salamat at nakarating na naman tayo sa dulo ng aking video. Hanggang sa muli, bye bye.